Yon, what's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, alam nyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is, sapat na po yan, para mas lalo pa tayong magaganahan, okay? So ito mga utol, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay Best Revenge sa taong nagloko sa'yo. Yes! Na ito rin yung isa sa mga karamihan na hinahangad ng mga taong naiwan, niloko, na kung paano ba makapaghiganti sa mga exes. So ito mga utula, ituturo ko sa inyo para hindi ka na rin maguluhan kung ano ang mas mainam mong gagawin talaga. Well, actually sa paghihiganti ay makapagbibigay lang talaga ito ng stress sa'yo. Kasi kung minsan yung revenge ay matatawag pa natin na gawain ito ng isang immaturity. Yes? So ngayon, which is gagawin na lang din natin ito bilang inspirasyon. Kung sino man yung taong nang iwan sa'yo or nagloko, na magbibigay rin sa'yo ng may matututunan ka sa mga ganitong situation or sa ganitong pangyayari. Para balang araw is magagamit mo rin kung ano yung natutunan mo dito. Okay? So ito mga utula, una sa lahat ay umatras or mag-atras ng walang pasabi. Yes. Ito once na binaliwala ka ng tao, like for example niloko ka, is malaking sampal din talaga sa taong nang iwan sa'yo or nang babasura sa'yo kapag umatras ka ng walang pasabi. Nang wala ng maraming cheche-boreche, nang mawawala ng maraming explanations, or hindi ka na humahangad ng mga validations na bakit mo ko niloko, or kung ano-ano pa yung sasabihin mo sa partner mo. Kasi once na may binitawan kang salita, nagpapakita lang ito ng kahinaan mo na ikaw ay weak. Na dito ka rin babasahin ng tao kung nanghihinayang ka ba or parang umaasa ka pa. So kung gusto mo talagang masampal siya para kahit paano is makapaghiganti ka rin sa kanya, umatras ka utol nang walang pasabi talaga. Okay? So yon. And then ito, yung kasunod is forgive and be happy. Yes. Ito minsan once na may taong nang iwan sa atin or let's say na niloko ka, di ba yung pagmamahal natin is napapalitan ng galit? Yes, galit na galit ka sa tao na yun. Yung tipong parang kinasuklaman mo na siya or sinusumpa mo na siya na sana ganito yung mangyayari sa kanya, na kung ano-ano pa. Well, ito mga utol, actually magbibigay lang ito ng stress sa'yo dahil sa galit. Na wala kang ibang iniisip kundi kung paano makapaghiganti sa kanya. Yes, kagaya ngayon. Na ano bang mas mainam na gawin para makapaghiganti sa taong ito? So ngayon, kung hindi mo siya mapapatawad, ay mahihirapan ka rin talagang gumanti sa kanya. Na hindi ka makapag-isip ng maayos kung ano talaga ang mas mainam na gawin. Habang may galit ka kasi utol, mataas yung level ng iyong emosyon eh. So hindi ka talaga makapag-isip ng mabuti. So para maginhawaan ka rin, para kahit paano is mabunutan ka ng tinik, ay patawarin mo yung tao. Yes, given na yan na nakagawa siya sa iyo ng kasalanan, tao lang din yan. Pero after nyan utol, na once na pinatawad mo na siya, ay makakaramdam ka rin ng kapayapaan. Yes, masarap kaya sa damdamin. Na kahit pa konti-konti na kasarapan sa iyong nararamdaman, na once na pinatawad mo yung isang tao, ay makakaramdam ka talaga ng konting happiness. Yes, na hindi mo na po problemahin kung ano pa nga mas mainam mong gawin sa kanya. Natanggalin mo yung galit mo utol. Walang nagsasuccessful na tao once na ikaw ay may galit na nararamdaman sa ibang tao din. Okay? So tandaan mo yan. So and then ito pa, yung pangatlo natin is ignore them na parang hindi mo siya nakilala. Yes. Ito di ba umatras ka na? Let's say wala na kayo. Umatras ka na sa tao na yon. Kung gusto mo talaga makapaghiganti sa kanya, ay ipakita mo na parang hindi mo siya nakilala. Lalong-lalo na kapag nagkasalubong kayo. And then syempre sa pamamagitan na rin ng text or chats, is wag mo siyang pansinin syempre.
Kasi nga, hindi mo siya nakilala, di ba? I-consider mo utol na parang hindi mo talaga siya nakilala. Na kung sino man yung tao na ito, na nagsira ng tiwala mo, na nagsira din ng future mo, na buong akala mo siya na talaga yung makakasama mo habang buhay, is kailangan mong ibaon na rin sa limot. Kaysa mag-aaksaya ka pa ng panahon na mag-isip sa kanya. Yes, ipakita mo na parang hindi na siya nag-e-exist. Kung nagpapapansin man siya sa'yo, wag mo ring pansinin talaga. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is success. Yes. Na kailangan mo rin talagang ipakita sa kanya na kayang mong maging successful na kahit wala siya. Na hindi ka nadadapa, na kaya mong bumangon, na kaya mong iahon yung sarili mo kahit wala siya. Isa rin talaga itong best revenge sa taong hindi rin nagbigay ng tiwala sa'yo, na inatsapwera ka, pero kung pinakita mo sa kanya na kung ano yung makakaya mo, talagang magsisisi rin yung taong nang iwan sa'yo. Na ito yung sinayang mo. Yes, ipakita mo utol. Okay? So yun, and then ito, yung pinakahuli natin is happiness. Yes. Same na rin ito sa pagiging successful. Na kailangan ipakita mo rin sa kanya na maligaya ka or masaya ka na. Kahit wala ka na sa piling niya or kahit wala na rin siya sa piling mo. Kasi papakita rin natin na hindi lang siya yung happiness mo. Kahit sabihin man natin na dati masaya ka sa kanya, na pinakita mo sa kanya na parang siya na lang yung ginawa mong buhay, siya na lang yung ginawa mong mundo, yung tipong parang nasa kanya na yung happiness mo. Pero sa ngayon na nagkahiwalay kayo, ipakita mo pa rin utol na hindi lang pala siya yung happiness mo, na kaya mo palang lumigaya kahit wala siya. Na kahit ikaw lang na mag-isa is kaya mo talagang paligayahin yung buhay mo. Sa pamamagitan na ipakita mo na parang hindi ka na mamroblema, na hindi ka na-e-stress, na hindi ka nag-e-emote or wag magpakita ng iyong emosyon. Lalong-lalo na sa social media na kung saan na binabantayan ka lang ng ex mo. Yes, naghahanap lang yan minsan ng buwelo na kung saan siya pwedeng makapag-chat sa'yo or magpapapansin sa'yo. So kung nagpapakita ka ng iyong emosyon, talagang dito ka rin dadalihin ng ex mo. Na kung minsan dito ka pa rin niya tatawanan na uy, ano ba yan? Hanggang ngayon is hindi pa siya naka-move on. Yes. Pero kung pinapakita mo talaga utol na happy ka na kahit wala siya, malaking sampal na rin ito sa kanya na hindi lang siya yung tao na nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Na hindi lang din siya yung kaligayahan mo, kundi marunong ka rin talagang maging maligaya. Pero ganun pa man mga utol, once na ex mo is wag mo nang problemahin. Wag mo na siyang ipasok pa sa iyong isipan na kung ano ang mas mainam mo gagawin sa paghihiganti. Hayaan mo siya, kung ano gagawin niya, is buhay niya na yon. Kung ano man yung meron sa'yo, wala na rin siyang pakialam doon. Okay? So yun po mga utulasan na yung nakatulong talaga yung video na ito. So yun lang po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.